Patuloy na nahihirapan nga itong si Lilet sa kanyang kalagayan. Mahirap talaga ang mag-aral, lalo kung walang financial support galing sa magulang. Kung abandon ka, kailangan mong makisama sa taong tinutuluyan mo. Kahit na pagod ka na, ay kailangan mo pa rin magtrabaho. Wala lang masabi ang tinutuluyan mong ibang tao. Dito nga ay matutuwa na sana itong si Lilet dahil nga nakalabas na ang kanyang tinang, subalit isang masamang balita naman ang sasalubong sa kanya dahil nga sa ginawang test ay napag-alaman na ang kanyang tinang ay meron palang tumor. Nakita ito at posible itong mag-trigger sa oras nga kapag lumalaki na yung tumor. Kaya kailangan nga siyang operahan. Nanlumo si Lilet sa kanyang mga narinig. Kailangan niyang gumawa ng paraan para lamang maoperahan ng kanyang tinang. Kinabukasan, dumalaw nga itong si professor niya na si Simons. Dito nga ay bigla na lamang sinabihan ni Lilet itong si Mrs. Simon na okay lang umana sila at pwede na silang iwanan. Nagtaka itong si Mrs. Simon at bigla niyang naalala na sinabihan sila ni Lorena na mag-ingat sa mga estranghero. Kung hihingi ka ng tulong ay huwag basta-basta. Kilalanin muna. Kaya naman napag-isip itong si Mrs. Simon. Naisip ko na kung bakit ganun ang iyong pakikitungo sa akin na gusto mo na akong paalisin agad. Dahil na rin sa sinabi ni Lorena na tela ba ako isang estranghero na hindi dapat pagkatiwalaan. Ngunit ito lang ang masasabi ko sa iyo, Lilet. Dapat ay mag-ingat kayo sa kanya. Guguluhan si Lilet sa dalawang ito. Hindi niya maisip kung ano ba talaga ang tunay na nangyari. Bakit tela para silang magkaaway kung magbatuhan ng mga pananalita? Sino ba talaga ang dapat pagkatiwalaan ni Lilet? At sino ba talaga sa kanila ang tunay na ina nitong si Lilet? Habang nakaupo naman itong si Mrs. Simon, sinabi niya rito na kung alam mo lang, Lilet, ay hindi mo dapat pagkatiwalaan nitong si Lorena. May nagawa bang isang malaking kasalanan itong si Lorena? Kung kaya't galit na galit si Mrs. Simon sa kanya, yan ang ating pakaalamin. Sa kabilang banda, kinabukasan na nga ang naturang graduation nitong si Lilet. Pag nanais na makatulong sa kanyang tinang at makaipon ng pera para sa operasyon nito ay nag-sideline pa siya kahit oras na ng kanyang graduation. Naghahabol siya ng oras. Hindi pa naging maganda ang kanyang naging performance dahil naliit siya sa kanyang sarili. Inaapi siya ng mga bata at binubuli. Minamaliit ang kanyang katauhan. Hindi lang yun ang kanyang naranasan dahil sa pagsakay pa niya ng jeep ay mananakawan pa siya ng isang hold-upper at mawawalan siya ng pera kaya natatagalan siya. Hindi siya nakapag-ayos at pagdating na doon ay nagulat ang kanyang mga kamag-anak kung bakit siya ay hindi man lang nag-ayos graduation na niya.